po sa atin ang nagpapa-annual check-up. Kasama tayo dyan. Pero aminin na natin, Miss Annie, pagdating sa laboratory results, madalas numero lang ang tinitingnan natin o hinihintay na lang ang sasabihan ng doktor. Kadalasan, Miss Annie, hindi natin naiintindihan. Kaya po, para tulungan po tayong mas maunawaan ang ating annual check-up at laboratory results, makakasama po natin ang isang mahusay na doktor, si Dr. Kevin Francis Uy Ang, isang internal medicine specialist from the New World Diagnostics and also a fellow of the Philippine College of Physicians. Hello po, Dr. Kevin. Good afternoon. This is Atty. Doc with Ma'am Annie Rentoy po. Hello. Hello po, Thank you very much. Hello, Annie. Hello. Thank you very much, Gandang Doc hapon po, Kevin. no? Maraming salamat for joining us this afternoon. Let's start now po, Doc Kevin, Attorney Dot. Ito ang unang itatanong ko. Maraming tao ang nagpapacheck up lamang kapag may nararamdaman ng symptoms. Bakit mahalaga ang annual check-up kahit pakiramdam natin, alay nako, malusog po tayo, Doc Kevin? Yan, no? So very Thank you. common po yan, no, na nangyayari, no, sa ating bansa, no. But very important to note, no, prevention is better than cure. So minsan po, no, more often than not, mga tao wala pang nararamdaman, no, ayaw pa magpa-check up, tinatago nila yung sakit nila, hindi nagpapa-check ng mga blood test, hindi nagpapa-check sa doktor, magpa-check ng vital signs, blood pressure or heart rate, or makita lang ng pasyente kung kamusta yung kalagayan ng patient, no. So ang mga blood tests, they are there kasi they will help in the management kung ano yung mga next steps na gagawin po natin for the patient. But take note, tayo pong mga doctors, no, we do not treat lab results. We do not treat yung ano makita natin sa paper. Ang importante ay makita mismo yung pasyente. So yung paper, simpleng guide po siya para makatulong sa mga next steps po na gagawin natin. So, the numbers are only numbers. So, we do not simply treat the labs, the numbers. Kailangan makita pa rin ang overall picture ng pasyente. So, very important po talaga, no, na of course yun, makita ng pasyente, ma-check yung kanyang puso, ma-check yung kanyang baga through using yung stethoscope o mga medical equipment po natin during yung check-up. Very important po yun para ma-prevent yung mga diseases sa future po. Yes, it's a very good discussion, Okay. Attorney Dot. Tuloy natin ito. Sige Very po, Doc good. Kevin. Thank you Yes. very much. Yes. Okay, Doc Kevin, just to share with you, kaming dalawa po ni Miss Annie, we have this advocacy na to encourage people, instead of having a birthday party or instead of spending so much for a birthday party, allocate a certain amount for your annual check-up. Kasi nga, karamihan po, hindi nagpapa-check up simply because wala silang nararamdaman. That's why what I want to ask from you now, Doc, at para marinig po ng lahat ng viewers po natin, ano po yung mga sakit na pwedeng matuklasan lamang sa routine annual check-up bago pa magkaroon ng symptoms? Kasi sometimes, di ba, you're not feeling anything. And then when you have your check-up, you find out na, oh my gosh, ako pala ay may ganitong sakit. Go ahead po, Doc. Okay, yan. Very good question yan, no, para sa ating mga viewers and yung mga listeners po natin. So sa annual check-up natin, no, very important, no, may mga blood test na kinukunan, okay? Particularly very important yung fasting blood sugar, HbA1c, lipid profile, SGPT, SGOT, creatinine, yung mga usual na test din sa puso pwede, and basic chest x-ray, or ma-check po ang ating ihi, no? Kasi sa mga tests po na ito, makikita po natin kung meron na po ba akong mataas na blood sugar? Oo, meron na po ba akong mataas na cholesterol levels? But take note, ang cholesterol levels, no, meron po yung good and bad na type of cholesterol. So, magkaiba po yun, no? So, not necessarily kapag mataas ang cholesterol ninyo, automatic, mag-diet exercise, automatic mag-medicine na po tayo right away. Kailangan po natin makita yung overall picture. Baka naman po, may family history of
dyslipidemia na pala or mataas na kolesterol sa mga kamag-anak po natin. Or baka naman po, tayo po ay nag-exercise, kumakain ng tamang taba. So, posible mataas ang good cholesterol or yung HDL po natin. Okay? So, other tests pa would include checking yung ihi. Makita natin dito kung sapat ba ang pag-inom natin ng tubig. Okay po ba ang ating mga bato o ating mga kidneys? Pwede rin po natin i-check dito kung ano pa yung mga possible na kidney problems na meron din, no, sa ating mga pag-check sa ihi. No? So basic check ng puso, basic check ng x-ray. Maganda rin po, no? Make it a habit din, no? Part of the advocacy na na-mention natin earlier, during yung birth month, pwede tayo mag-schedule ng check-up na rin, no? So, para maalala natin. Some patients, mas gusto nila sa birth month para maalala. Okay, once a year ang pag-check sa birth month po natin. Yung iba naman pwede start of the year, but ang problem lang with the start of the year, kapag January, more often than not, matataas ang mga bagsak. Maraming bagsak kasi Christmas parties, dire-diretso yung mga parties pag December. So, yung iba pwedeng ginagawa. And before Christmas parties, December, or pwedeng mid-year, mga June. So, up to you. Basta part of yung ating advocacy is health promotion, health prevention, health awareness. Pwede natin i-schedule during yung birth month po natin. Okay. Attorney Dot, sundan ko agad itong tanong mo, Attorney. Ito po, alimbawa, Attorney Dot, tanong ko kay Doc Kevin, kapag natanggap na natin ang ating lab tests, laboratory result, ano yung mga pangunahing tests na karaniwang kasama diyan sa annual check-up? At ano ang sinusukat ng bawat isa? Ma-expound itong bagay na ito para at least maintindihan namin, Doc Kevin, sa isang ordinaryong mamamayan na katulad namin. Go ahead po, Doc Kevin. Opo. Thank you. Okay, sige po. So, very good question po. No? So, thank you po. Isa sa mga important tests ay yung CBC platelet or complete blood count and platelet. Dito po, makita natin yung hemoglobin, yung red blood cells. Dito rin natin makita yung white blood cells and yung platelet count. Kasama rin po natin dito na ma-check natin yung sugar levels natin. So, fasting blood sugar, or yung tinatawag na HbA1c. So, dito natin makita yung sugar content sa dugo. Recent, ngayon po, sa fasting blood sugar, or pwede rin po yung nakaraang 2 to 3 months, yung HbA1c na blood test. Kasama rin po dito, no, yung lipid profile. No? So, dito natin makita yung mga taba sa ating dugo. So, meron yan total cholesterol, meron po yung HDL or acronym po siya ng high density lipoprotein. Meron din yung LDL or low density lipoprotein. Meron din po yung triglyceride. Meron din yung VLDL or yung very low density lipoprotein. Creatinine, no, part ng pag-check ng ating bato o kidney function, important din po ito para makita kung okay pa po ba ang ating mga bato, okay pa ba yung pagbuo ng ating ihi, or kung tayo po ba ay nakakaihi pa po. Liver function test, also very important. No? So, dito na po yung SGPT, SGOT, also known as ALT, AST. No? So, para makita yung atay natin, sana po walang fatty liver, or sana po hindi nabubugbog yung ating atay. And urinalysis, no? Importante din po yan. No? So, kinokollect po natin yung ihi, no? Para makita kung kamusta ang pag-inom ng tubig, kung kamusta ang ating kidneys, able to work pa po ba siya. Just by looking at yung urine, no, makita natin kung kamusta rin yung kalagayan. Of course, important din yung medical check-up para makita ng doktor yung patient po. Yun po. Attorney Dot, before your question po, iklaro ko din po, Attorney Dot, mayroon kasing test na CBC, yung complete blood count na walang fasting. Ano yung pinagkaiba no may fasting sa walang fasting? Hindi po ba credible kapag walang fasting? Mayroon akong naririnig na hindi daw po credible. Mas maigi yung kailangan may fasting na gagawin. Halimbawa, doon sa CBC na kinuha sa iyo, wala kang fasting. Tapos yung result ng blood sugar mo is 106
6.8. Halimbawa, example lang yan. So may consider yan sa result na high. What happened kung ikaw ay gumawa ng fasting? Maiiba po ba ito, Doc? Pakisuyo nga po na ma-explain ulit ito, Doc Kevin. Thank you po. Okay, sige. Thank you for that question. No? So, may mga particular blood tests po no, na required yung fasting. Particularly, fasting blood sugar, lipid profile. Kasi during yung time po na yun, no, kailangan nasa fasting state yung ating katawan. Okay? Other blood tests like CBC, complete blood count, platelet, electrolytes, creatinine, BUN, yung iba po, no, hindi na po necessary yung fasting. Nagkataon lang po no na nasabay lang para syempre ayaw po natin yung laging tinutusok yung ating kamay no kasi syempre dagdag stress, dagdag trauma sa ating katawan no. So tina-timing na lang po lahat no para sa isang needle extraction, isang blood extraction na lang po no para isang huli na ng dugo no. So ang pasyente po no let's say hindi po siya nag-fast, may posibilidad no na mataas ang kanyang fasting blood sugar kasi may natitirang asukal pa or glucose pa doon sa kanyang dugo. So maganda po no na masundan po natin no yung fasting time na na-advise ng hospital or laboratory po para mas accurate po yung ating findings. And regarding yung complete blood count, platelet, kapag hindi naman nag-fasting or kung nag-fasting, no, it would not matter that much po, yung result po. About that non-fasting test po. Ganun po. Attorney Dot, maraming Okay. salamat. Yes. Yan. Doc Kevin, thank you Yes. for Alam mo, that. Opo, Attorney Dot, Alam mo, ikaw Miss naman. Annie, Opo. yung boses ni Doc Kevin parang napakasarap pakinggan, napakamalumanay. At Hindi ka saka parang matatakot. pag nakinig ka sa kanya, parang Magaling na talagang ako. maniniwala ka. Oo, magaling. Okay, Doc Kevin, let's now go to the complete blood count or CBC kasi lagi natin ginagawa ito, no? Sa mga opisina, mga employees, we are required to have this. Okay, Doc, dun po sa CBC, no, minention po ninyo kanina, hemoglobin, white blood cells, platelet count. Ano po ang maaari pong ipahiwatig ng mababa o mataas na resulta when it comes to hemoglobin, white blood cells, at saka platelet count? Sige po, Doc. Okay. Sige, thank you. No? So, very good and very common question po yan. No? So, ang complete blood count platelet na blood test, no, isa siya sa mga common na blood test na nire-request ng mga medical team. Why? Because of a CBC platelet, no, maraming information ang makukuha po natin dito. So, pwede po natin i-breakdown. Okay? So, ang ating dugo, meron silang kumbaga mga tao. Red blood cells, white blood cells, and platelets. Sila po yung tatlong main na mga nilalang na nagsiswimming doon sa ating flow ng blood. So, ang red blood cell, ang isang primary function niya ay paghahawak po siya ng iron. Okay? Isang important na molecule. And kasama rin po dito yung oxygen na rin. Kasi ang ating mga red blood cells, dinadala nila yung oxygen sa mga important na mga places na kailangan may oxygen. Mostly, ang ating buong katawan po. Yan, no? Okay? So, ang red blood cell, kapag ito po ay mababa, titingnan natin yung ibang mga parameters din. Hindi lang po yung red blood cell lang. Titingnan natin yung hemoglobin, titingnan natin yung hematocrit, titingnan natin kung ano ba yung shape or yung itsura ng ating mga red blood cells, no? Through titingnan natin yung mga indices na tinatawag na malalabas din doon sa complete blood count picture natin. Ang hematocrit naman, siya naman po ay isang numero na tinitingnan kung ang pasyente ba, yung nakuha bang dugo, napaka-concentrated ba or dilute, pwede siyang marker na tingnan din po. Ngayon naman, yung isang nilalang, yung white blood cell, ito naman yung mga sundalo sa ating katawan. Sila yung lumalaban sa mga mikrobyo. So, kung mataas or kung mababa ang white blood cell count, posible
na may infection. Hindi necessarily automatic ka may infection. Posible kasi titingnan din po natin yung pasyente, no? So, wag po, not a good habit no, na tingnan lang yung labs tapos, treat na natin. Kailangan makorelate natin clinically makita natin sa pasyente din po. So, ang white blood cell, meron yan mga iba't ibang klase din. So, kumbaga, ang white blood cell, sundalo po siya. May mga sundalo na naka-handgun, yung ibang sundalo, iba ang kanyang sandata, iba ang kanyang weapon. Kasi, particular po sila sa pwedeng bacterial, pwedeng viral, pwede rin may allergy, or pwede rin may parasitic infection. So, depende po yan dun sa type of white blood cell na present. Yun yung tinatawag na differential count po. Okay? Tapos yung platelet naman, yung isang nilalang din na nasa dugo. No? Ang platelet naman, no, dito natin makita kung mataas or mababa yung ating platelet count. So, just by looking at platelet count, makita natin kung kamusta ang pag-coagulate or pagkumpul-kumpul. Kasi pag ang pasyente may bleeding or nagdudugo, ayaw natin na mababa ang platelet. Kasi ang platelets po ang magtutulungan para huminto ang bleeding. So, may mga sakit like iniiwasan natin na mababa ang platelet. Kung kaya, monitor natin in patients na may dengue or patients na may severe na infection, posibleng mababa din yung ating platelet count. No? So, as much as possible, ito po yung mga tinitingnan natin para makita kung kamusta yung health status of a patient po during that point in time po. Kaya pala importante yung Napaka-importante. platelet count na yan. Oo, sa mga may dengue. Oo, naririnig natin yan, Miss Annie. Okay, next, para makarami pa, Miss Annie. Go Thank you very ahead. much, Attorney Dot. Napaka-importante talaga nito. Alam mo, pinakikinggan ko ng gusto itong binabanggit ni Doc Kevin. Sa fasting po, blood sugar, Doc Kevin, at HbA1c results, kailan masasabi na normal? Kailan masasabi na pre-diabetes na o diabetes na talaga ang isang tao, Doc Kevin? Thank you po. Okay, sige. So, good question yan, no? So, pag titingnan natin yung labs lang, no? According to American Diabetes Association guidelines and local guidelines as well, may mga cut-offs tayo, okay? But important din, no? Tinitingnan din po natin yung pasyente, ano yung nararamdaman po niya. So, common na need alamin, no? Ano yung mga signs and symptoms of having elevated blood sugar or diabetes mellitus type 2. So, kung yung pasyente laging uhaw, laging umiihi, laging gutom, yun yung mga possible na signs, possible na symptoms na nabibring forth ng diabetes. Pero kung titingnan po natin yung mga values, no, ang fasting blood sugar, kapag siya po ay less than 100, it is normal, okay? After a fasting state, kinunan ng dugo, less than 100 mg per deciliter, normal po yan. Kapag 100 to 125, yan po yung tinatawag na pre-diabetic or impaired fasting glucose. So ang joke po dyan, no, nasa purgatorio po tayo. We are not in heaven, we are not in hell, but we're in purgatory. Impaired fasting glucose. You can still go back to normal states. Okay? Kapag more than 125 na, 126 and above, kumbaga, we are in the diabetic level na. So, equally important, tinitingnan po natin yung HbA1c. So, Doc, ano po itong HbA1c, no? Siya po ay acronym for glycated hemoglobin. So, yung kwento, background nito, no? Ating mga red blood cell, no, ang kanyang lifespan ay 120 days. So, may certain percentage doon, may mga dumidikit na asukal sa part ng red blood cell. Kaya na-measure yung HbA1c ng mga laboratories. Ganyan. So, dito, no, yung HbA1c, kumbaga, i-check po natin yung climate. Parang just by looking at the HbA1c na expressed as a percentage, kung mataas ang ating HbA1c, ang possible na meaning po nung nakaraang 2 to 3 months, baka napakain tayo ng maraming asukal or hindi masyado nag-exercise, nahuli po kayo the past 2 to 3 months kung mataas ang HbA1c. Ang fasting blood sugar, makikita lang natin kumbaga yung weather. Paano ang sugar nyo
this point in time, this week, the past 3 days. HbA1c, mahuhuli po kayo nung anong kinain natin last month, 2 months ago, 3 months ago, kung elevated po siya. Kaya ang mga values natin sa HbA1c, less than 5.7%, normal. Kapag nasa 5.7 to 6.4% range tayo, no, siya po ay pre-diabetic or impaired fasting glucose. Kapag more than 6.5, medyo mas mataas na po yan. So, yun po yung mga numbers na need natin tingnan. But, important to take note din, hindi po siya parang universal kasi bawat pasyente, bawat individual, may sariling journey din yan. Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng patient. So, it's not one size fits all. No? So, baka naman yung pasyente na baka matanda na, maraming gamot na iniinom, may problema na sa bato, may problema na sa atay. So, mag-iiba yung mga targets natin because of yung ganun po. So, case-to-case basis po siya based on age at saka yung yung age and yung po ng patients. Thank you. Kaya dapat talaga Miss Annie, dapat talaga ma-review ng isang doktor. Hindi pwedeng ikaw na lang, ay, mataas, inom ako ng gamot. Di ba? Dapat sabihin sa'yo ng doktor. Tapos magre-research Doc, ka, eto, di ba? Mag-AI ka. Don't do that. Dapat may doktor na talagang titingin na tulad ni Doc Kevin. Correct. Correct. So, Miss Annie, i-share ko na. Ako talaga lab tests ako dyan sa New World. And they're very, very good. No? Congratulations po, Doc. And lumabas po dun sa results ko na mataas ang cholesterol ko. Hindi naman ako kumakain ng fatty foods, no? So nagulat talaga ako. Ano po ba, Doc, ang dapat tingnan o bantayan pagdating po sa cholesterol results? At paano po masasabi na mataas or normal lang ito? Ayan, naku, yung mga matataas ang cholesterol, makinig po kayo. Attorney Dot, sama na din ako. Sige. Kasi ikaw, sinabi mo, ako din. 300.4, what does it mean? Is there a cause for alarm for that? I'm just trying to be honest and transparent about it. Okay? Thank you po. Sige. Sige. So, thank you for that question pa, no? Very common, no? So, ang lipid profile, dito natin makita, no, yung breakdown, iba't ibang uri ng taba na pwedeng yun na sa diet natin, pwedeng familial kasi actually ang taba, no, essential din po siya for life. Kasi ang ating mga cells, yung kanyang membrane, no, it's made up of mga fats. So patients na talagang nag-low fat diet, no fat, talagang nag-eliminate ng fat sa diet, no, expectedly babagsak din yung cholesterol levels. But a certain type of fat, like good fats, no, needed din po siya sa ating diet. So ang lipid profile na measure po, no, total cholesterol, that's one. So ito po yung sum ng ating good and bad cholesterol and other things. Meron din yung bad cholesterol. So ang bad cholesterol po natin, no, ang pangalan niya ay LDL. Ang ibig sabihin ay low density lipoprotein. Para maalala, no, acronym LDL, lechon de leche. Yan. Too much, tataas ang cholesterol. Okay? HDL naman ay good cholesterol. So H means high density lipoprotein. So HDL, it's the good cholesterol. Para maalala rin, H, heaven. So good people associated with heaven. So one good clue lang para at least ma-retain H din, parang cross. Okay, very good. Meron din po very yung tinatawag na triglyceride. Ang triglyceride naman po, no, isang uri din po siya ng taba. So ang triglyceride naman, no, ito po yung mga tumataas sa mga patients na excessively drinking alcoholic beverages, hindi masyado nag-exercise. Kung ma-incorporate natin yung 150 minutes a week na aerobic exercise, resistance training, no, good din po yan. No? Kahit basic yung paglalakad lang sa labas, kapag nasa opisina, tayo lang sa cubicle, maglakad lang sa common areas, ganyan, maximize po natin para at least we move our bodies para mas mabababa din yung ating mga triglyceride and other bad cholesterol levels po. So, yan, important, no, yung
tingnan yung lipid profile. But take note na, not necessarily pag mataas cholesterol, automatic gamot. Kailangan tingnan natin, i-investigate muna natin kung anong type of dyslipidemia or yung mataas na cholesterol ang meron din sa pasyente po. Ayan. Ayan, ganda ng punta na tayo kay Doc, Miss paliwanag. Thank you very much. Let's, Ayan. Yung Let's LDL, barge into his clinic. yung LDL pala yung lechon de leche. Ayan, okay. O sige. Okay. Doc Kevin, ano naman po yung karaniwang pagkakamali ng mga pasyente sa pagbabasa o pagbasa at pag-interpret ng kanilang sariling laboratory test po, Doc Kevin? Okay. Sige. So, common no, na nangyayari sa clinics. Kasi ngayon, we live in the digital world na. That's Na correct. may AI, ChatGPT, Google. Parang ngayon, information, very easy to retrieve. To access. Unlike yung dati na kailangan libro, ganyan. No? So, commonly, pag nagagawa na yung labs, we medyo expect na rin po no, na yung patient no, nag-research na yan, nag-Google na yan. So, not everything we see and read no, is true. Okay, some may be true, some are not true. No? So, very important pa rin yung check-up for clarification and to do a complete physical exam pa rin para mas sure yung mga next steps na gagawin natin. So, yung mga lab results, guide po sila, no? They are numbers, pero yung patient, hindi naman siya number, no? So, kailangan we have to look pa rin yung overall picture ng situation. Ganyan, no? So, it's good to seek medical consult para ma-sure and to get insights on the information na being shown in front of us. Ganun po. Galing naman, Doc. Galing. Kusay galing, magpaliwanag ni Doc Alam niyo po, Kevin. Oo. Magaling may explain, mabait pa, ang boses talagang very malumanay. Doc, I'm so sorry but we don't have the time anymore. We really would want to have you more, no? Siguro balik po kayo. Doc Kevin, ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan tungkol po sa kahalagahan ng annual check-up? Go ahead po. Okay, so health no is very important, no. So wag po natin siya i-take for granted. So as early as now, it's good to do regular check-ups kasi may mga sakit po no na wala pa tayong nararamdaman sa simula and regret comes in the future. So sana po not too late ang ating mga medical check-ups kasi kaya pa natin maiwasan, and an ounce of prevention is better than a pound of cure, no. So maganda pa rin po no na as early as now, magpa-check up na po tayo para maiwasan natin kasi mahal, mabigat sa bulsa, magkasakit po sa future. Yun po. Thank you. Ternida. Very well said. Yes. Napakahusay naman itong doktor na ito. Thank you very much po, Dr. Kevin Francis Uy, ang internal medicine specialist from the New World Diagnostics na nagse-celebrate ngayon ng kanilang 30th anniversary. Happy 30th anniversary! Happy anniversary po! New World Diagnostics. Yes. Yes, Happy Doc Kevin, anniversary. baka meron gusto kayong gusto po kayong ibigay na message or gusto po kayong i-greet. Sige po, go ahead. We are so thankful to you. Greet ko lang yung mga family and friends watching. Thank you sa support and spread natin yung advocacy pang serbisyong bayan, yung to help many people maging disease-free din yung ating community po. Yun po. Maraming salamat! If you liked or learned from this video, please click subscribe. If you liked or learned from this video,